Tahimik na tinanggap ni Amelia Reyes ang pagmamahal na huwad ng pamilya ng kanyang asawa hanggang sa matuklasan niyang peke ang sakit na ginamit di magnakaw ng bilyong piso mula sa kanyang ari-arian. Sa halip na sumigaw o lumaban trukdyen, Koamtam Handong nakipagsanib sa mga abogado at awtoridad upang maglatag ng isang perpektong bitag. Ngunit kapag bumaliktad ang lahat, sino ang tunay na nawalan at anong uri ng kalayaan ang kailangang ipaglaban ng isang babae? Sa loob ng kanyang marangyang home office, kung saan tanaw ang mga nagtataasang puno at malapalasyong tahanan ng Dasmariñas Village, natapos ni Amelia Reyes Gonzalez ang isang tawag sa telepono. Ang kanyang boses, bagamat malumanay, ay may bigat ng awtoridad na hindi matatawaran. "Yes, Mr. Tan. Please proceed with the transfer," sabi niya sa private bank manager sa kabilang linya. 2.8 billion pesos for Doña Imelda Gonzalez's medical fund in the US. As usual, all documents are in order. Isang paghingang malalim ang kanyang pinakawalan nang maibaba ang telepono. 2,800,000,000 piso. Isang halagang kayang bumuhay ng isang maliit na syudad. Ngunit para kay Amelia, hindi matutumbasan ng kahit anong pera ang buhay ng kanyang biyenan, ang babaeng itinuring na niyang pangalawang ina. Ang pag-aasawa niya kay Rafael Gonzalez ay hindi lang pag-iisang dibdib sa isang lalaki. Para sa kanya, ito ay pagpasok sa isang buong pamilyang matagal na niyang pinangarap. Ulila na sa mga magulang, nakita niya kay Doña Imelda ang isang ina, isang matriarch na may mainit na yakap at matatamis na salita, at gagawin niya ang lahat para sa pamilyang yon sa ipamunde. Lahasawat. Ang hapagkainan ng mga Gonzales ay sumisigaw sa karangyaan. Ang mahabang lamesang gawa sa nara ay napupuno ng mga pinakamasasarap na putahe at ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling pinggan ay parang musika sa pandinig. "Amelia, hija," malamig na sabi ni Doña Imelda mula sa kabisera ng lamesa. Hinawakan nito ang kanyang kamay na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Ang mga diamante sa daliri nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa aranyang kristal. "Hindi ko alam kung ano ang gagawin ng pamilyang ito kung wala ka. Ikaw ang aming anghel na tagapagligtas." Isang matamis na ngiti ang isinukli ni Amelia. Sa tabi niya, maran namang pinisil ni Rafael ang kanyang baywang. Napuno ng init ang kanyang puso. Ito iyon. Ito ang pamilyang pinangarap niya. Ang bawat sentimong inilalabas niya para sa pagpapagamot ni Doña Imelda sa Amerika ay nagiging sulit sa mga sandaling tulad nito. "Anything for the family, Mama?" sagot niya. Ang boses ay puno ng sinseridad. Ngumiti rin ang dalawa niyang hipag, sina Clara at Sofia, na nakaupo sa kabilang panig ng lamesa. Pagkatapos ng hapunan, habang nagkakape sa kanilang malawak na sala, pumalakpak si Doña Imelda para kunin ang atensyon ng lahat. May kislap sa kanyang mga mata na nagpabilis ng tibok ng puso ni Amelia. Bilang pasasalamat sa isang masaganang taon, at dahil alam kong ang pamilya ang pinakamahalagang yaman sa mundo, simula ni Doña Imelda, ang boses ay naglalaro sa emosyon. "Mayroon akong munting regalo para sa aking mga minamahal na manugang." Isang kasambahay ang lumapit na may dalang tray. Sa ibabaw nito ay 2 maliit na kahon na nababalot sa pulang velvet. Inabot ni Doña Imelda ang isa kay Clara at ang isa naman ay kay Sofia. Nakangiting naghintay si Amelia. Marahil ay mayroon ding para sa kanya. Marahil ay mas espesyal pa. Sabay na binuksan ni na Clara at Sofia ang kanilang mga regalo. Sabay din silang napasinghap. Sa loob ng bawat kahon ay isang nakarolyong dokumento na may ribbon. "Mama, ano po ito?" Nanginginig ang boses na tanong ni Clara. "Mga titulo ng lupa," nakangiting sabi ni Doña Imelda. "Isang commercial lot sa Bonifacio Global City para sa iyo, Clara, at isang residential lot
Sa tabi mismo ng bahay na ito para sa'yo, Sofia, isang maliit na pamana mula sa akin. Nagsigawan sa tuwa ang dalawang hipag. Niyakap nila ng mahigpit ang kanilang biyenan. May mga luha ng pasasalamat sa kanilang mga mata. Nagpalakpakan ang lahat, pati na si Rafael sa tabi ni Amelia. Ngumiti si Amelia, isang ngiting nagsisimula nang manghina sa mga gilid. Patuloy siyang naghintay. Walang ikatlong kahon. Nang matapos ang yakapan at iyakan, lumingon sa kanya si Doña Imelda. Lumapit ito at marahang tinapik ang kanyang balikat. At ikaw, Amelia, aking pinakamamahal, sabi nito. Ang boses ay puno ng paglalambing na ngayon ay parang lason sa pandinig ni Amelia. Alam naman naming lahat na sayo na ang mundo. Ang yaman ng mga Reyes ay hindi mauubos sa 10 henerasyon. Hindi mo na kailangan ng mga ganitong maliliit na bagay. Para siyang binuhusan ng isang baldeng nagyayelong tubig. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay nanigas. Ang ingay ng pagbubunyi sa paligid. Ang mga tawa, ang mga pasasalamat, ang mga congratulations ay biglang humina na parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Ang anghel na tagapagligtas, ang pinakamamahal. Lahat pala ay mga salita lamang dahil sa oras ng pamana. Siya, na nagbigay ng higit sa lahat, ay ang tanging naiwang, walang laman, ang mga kamay. Walang nagsalita sa loob ng sasakyan habang pauwi sila ni Rafael. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa kahit anong sigawan. Si Amelia ay nakatingin lamang sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng syudad na dumadaan, ngunit wala siyang tunay na nakikita. Amy, basag ni Rafael sa katahimikan. Huwag mo sanang masamain ang ginawa ni Mama. Alam mo naman yon, hindi niya masyadong pinag-iisipan ang mga bagay-bagay. Ang nasa isip lang niya ay matulungan sina Clara at Sofia na makapagsimula. Hindi lumingon si Amelia. Hindi niya kayang tignan ng asawa. Nakatulong na ako. Malamig niyang sagot. Ang boses ay halos pabulong. Bilyon-bilyon ang naitulong ko. Natahimik si Rafael. Alam niyang walang siyang maisasagot doon. Pagdating sa kanilang silid, dire-diretso si Amelia sa walk-in closet para magpalit ng damit. Sumunod si Rafael, puno ng pag-aalala ang muka. Love, please. Kakausapin ko si Mama bukas. I'm sure she didn't mean to hurt you. Ngunit hindi na nakikinig si Amelia. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang telepono na nasa ibabaw ng kanyang vanity table. Pagkatapos niyang magbihis, naupo siya sa harap nito. Hindi niya pinansin ang pagyakap ni Rafael mula sa likuran o ang mga halik nito sa kanyang balikat. Binuksan niya ang kanyang banking app. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nag-scroll siya pababa. Transfer to GHI Medical Services. 250,000 transfer to GHI Medical Services. 400,000 transfer to GHI Medical Services. 1,000. Ang listahan ay tila walang katapusan. Isang ilog ng pera na dumaloy mula sa kanyang kaban patungo sa isang pamilyang tila walang utang na loob. Isinara niya ang app. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang kakaibang kalamigan. Isang desisyon na nabubuo mula sa kaibuturan ng kanyang nasaktang puso. Binuksan niya ang kanyang contact. Ang kanyang hinlalaki ay nag-scroll pababa. Nilagpasan ang pangalan ni Rafael. Nilagpasan ang pangalan ni Mama Imelda. Huminto ito sa isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan para sa mga personal na problema. Isang pangalang kumakatawan sa katalinuhan, katapangan at hustisya. Bago pa man siya mapigilan ng sarili niyang pagdadalawang isip, pinindot niya ito. Attorney Kat kinabukasan, ang kama ay tila mas malawak at mas malamig kaysa dati. Ramdam ni Amelia ang bawat espasyo sa pagitan nila ni Rafael, isang espasyong hindi kayang punan ng mamahaling kumot
o ng katawan ng lalaking katabi niya. Hindi siya nakatulog ng maayos. Ang imahe ng dalawang pulang kahon na velvet at ang nangiting puno ng awa ni Doña Imelda ay paulit-ulit na naglaro sa kanyang isipan. "Good morning, love." Bati ni Rafael. Ang boses ay bahagyang paos pa. Sinubukan nitong yakapin siya, ngunit marahan siyang gumalaw palayo. "Mag-aayos lang ako," sabi niya. Ang lamig sa kanyang boses ay sapat na para maramdaman ni Rafael na may nagbago. Habang nagsusuklay siya sa harap ng salamin, nakita niya ang paglapit ni Rafael mula sa kanyang refleksyon. Isinandal nito ang baba sa kanyang balikat. "Amy, tungkol kagabi." Simula nito, "Naiintindihan ko kung bakit ka nagtatampo. Pero kilala mo naman si Mama. Minsan, nahihiya na siyang tumanggap mula sa'yo. Siguro, iyon lang ang paraan niya para ipakita na gusto rin niyang magbigay sa iba." Napatigil sa pagsusuklay si Amelia. Humarap siya sa asawa at sa unang pagkakataon, tinitigan niya ito hindi bilang kabiyak, kundi bilang isang palaisipan. Nahihiya ang isang babaeng kayang humingi ng daan-daang milyon para sa isang gamot ay mahihiyang tumanggap ng regalo? Ang paliwanag ay napakababaw, halos isang insulto sa kanyang talino. Wala siyang nakitang kasinungalingan sa mga mata ni Rafael. Ang nakita niya ay mas malala pa. Kahinaan, isang bulag na pagsunod sa ina, isang kawalan ng kakayahang ipagtanggol ang sarili nitong asawa. "May meeting ako ngayong umaga," sabi na lang niya, umiiwas sa usapan. "Mauna ka nang mag-almusal." Ang napili nilang lugar ay isang maliit at tahimik na kapihan sa Salcedo Village, malayo sa karaniwang mga lugar na kanilang pinupuntahan. Si Attorney Katrina Cat de Leon ay kabaligtaran ni Amelia sa maraming bagay. Ang buhok nito ay maikli at matapang. Ang suot ay isang matikas na business suit at ang mga mata nito ay matalas na parang kayang basahin ang pinakamaliit na detalye sa isang kontrata. Pero higit sa pagiging abogado, si Kat ang pinakamatagal at pinakapinagkakatiwalaan niyang kaibigan. Pagkatapos ikwento ni Amelia ang lahat ng nangyari, mula sa pag-abot ng mga titulo hanggang sa walang kwentang paliwanag ni Rafael, sumandal si Kat sa kanyang upuan at humigop ng kape. Ilang sandali itong nanahimik, pinoproseso ang bawat salita. "I'm sorry you had to go through that, Amy," mahinahon nitong sabi. "Pero bilang abogado mo, hindi ko pwedeng hindi pansinin ang mga red flags." "Anong red flags?" Naguguluhang tanong ni Amelia. "Lahat." Diretsong sagot ni Kat. Una, ang timing. Humihingi sila ng bilyon-bilyon para sa isang life and death situation. Pero kasabay nito, namimigay sila ng mga ari-arian na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Hindi ba dapat ay nagtitipid sila ngayon? Hindi ba dapat lahat ng resources ay nakatutok sa pagpapagaling ni Doña Imelda? Natigilan si Amelia. Hindi niya naisip iyon. Pangalawa, at ito ang pinakamalaking tanong ko mula pa noon. Pagpapatuloy ni Kat, bahagyang inilapit ang muka. Ang GHI Medical Services. "Amy, ang pamilya mo ang may-ari ng isa sa pinakamalaking pharmaceutical companies sa Asia. May access ka sa mga pinakamagagaling na ospital at doktor sa buong mundo. Bakit kanila pinapunta sa isang maliit, pribado, at halos hindi kilalang wellness centers sa Amerika? Bakit hindi sa Johns Hopkins o sa Mayo Clinic o kahit sa pinakamagaling na cancer hospital dito sa Pilipinas?" Parang mga bombang sunod-sunod na sumabog sa isipan ni Amelia ang mga tanong ni Kat. Ang mga tanong na yon ay naroon na pala sa isang sulok ng kanyang utak na tabunan lang ng bulag na pagtitiwala at ng desperadong pagnanais na mapabilang. Sinabi nila, mas advanced daw ang teknolohiya doon. Mahinang sagot ni Amelia. Ngunit ngayon, kahit siya ay hindi na naniniwala sa sarili niyang mga salita. "Isang tawag lang ang kailangan, Amy," sabi ni Kat. Ang boses ay seryoso. "Isang tawag para malaman kung advanced ba talaga ang serbisyo nila o baka naman
may iba silang itinatago. Pagbalik sa kotse, hindi pa ito pinaandar ni Amelia. Nakaupo lang siya sa driver's seat. Ang manibela ay mahigpit na hawak ng kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito. Ang mga sinabi ni Kat ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap niya ang numero ng GHA Medical Services, ang international code, ang area code. Bawat numerong pinipindot niya ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim at idinikit ang telepono sa kanyang tainga. Pagkatapos ng ilang ring, isang boses ng babae ang sumagot. Ang kanyang English ay may halatang puntong Pilipino. GHI Medical Services. How may I help you? Hello. I'd like to inquire about a patient. Mrs. Imelda Gonzalez, simula ni Amelia. Pinipilit na maging kalmado ang boses. I am her daughter-in-law, Amelia. I handle her medical funds. Oh yes, Ma'am Amelia. Of course we know you, masiglang sabi ng babae. How can I help you? I just wanted to get a detailed update. How did she respond to the last chemotherapy cycle? Can you tell me her latest creatinine levels? And what is the attending physician's prognosis for the next quarter? Biglang nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. One moment, ma'am, sabi ng babae. Ang sigla sa boses ay biglang nawala. Let me just pull up her records. Narinig ni Amelia ang kaluskos ng mga papel at ang pag-type sa keyboard. Ang paghihintay ay nakakabingi. Ma'am, regarding the specifics, our head doctor is currently in a major procedure, sabi ng babae. Ang boses ay halatang alanganin. And due to strict patient privacy protocols, I cannot disclose detailed medical information over the phone. I understand. Pilit na ngumiti si Amelia, kahit walang nakakakita. But I am the one paying for everything. Surely, I have the right to know these basic details. Yes, ma'am, of course, but, the best person to talk to would be the head doctor. He's just very busy right now. Can we have him call you back? Hindi na hinintay ni Amelia ang sagot. Ang pag-iwas, ang mga palusot, ang kawalan ng konkretong sagot sa mga simpleng tanong. Lahat ay malinaw na. Thank you, sabi niya, at ibinaba ang tawag. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang pagdududa ay hindi na isang tanong. Isa na itong malamig at matalim na bagay na tumutusok sa kanyang puso. Habang pinoproseso niya ang lahat, biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang text message mula kay Mama Imelda. Nanginginig niyang binuksan ito. Amelia, Hija, kumusta ka na? May sinabi sa akin ang doktor na isang bagong gamot. Napakaganda raw ng epekto. Medyo mahal nga lang. Baka pwede mo na namang tulungan si Mama? Ang hininga ni Amelia ay tila naubos. Pagkatapos ng palpak na tawag, ito ang kanyang natanggap. Isang panibagong paghingi ng pera. Ang hinala ay biglang naging isang nakakatakot na katiyakan. Ang malamig na bagay sa kanyang puso ay nagsimulang mag-apoy sa galit. Ang screen ng telepono ay patuloy na nakatitig sa kanya. Ang mensahe ni Doña Imelda ay parang isang pangungutya. Baka pwede mo na namang tulungan si Mama? Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Amelia ang mga salitang iyon. Bawat letra ay tila isang patak ng asido na tumutulo sa kanyang sariwang sugat. Ang panlalamig na naramdaman niya kanina ay biglang nag-alab at naging isang tiyak na galit. Ang paghingi ng pera, ang pag-iwas sa tawag, ang mga walang kwentang paliwanag. Lahat ay nagiging malinaw na ngayon. Hindi na ito simpleng sama ng loob. Ito ay isang malaking panloloko. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Muli niyang tinawagan si Kat. Kat, it's me. Sabi niya pagkasagot ng abogado. Ang boses niya ay walang bahid ng anumang emosyon. Malamig, determinado. You were right. Everything is a lie. I need to do something now. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Kat sa kabilang linya. Okay, Amy. Calm down. Anong nangyari?
Mabilis niyang ikinuwento ang palpak na tawag sa GHI Medical Services at ang kasunod na text message ni Doña Imelda. The nerve, mahinang sabi ni Kat. Okay, Amy, listen to me. Huwag ka munang gagawa ng kahit anong padalos-dalos. We can't show them our cards yet. Kailangan natin ng patibong. We need to see how they react under pressure. What do you want me to do? Tanong ni Amelia. Gagawin mo ang isang bagay na hinding-hindi nila inaasahan mula sa'yo. Sabi ni Kat, may bahid ng panganib sa kanyang boses. Tanggihan mo sila, pero hindi sa paraang magagalit sila. Gagamitin natin ang isang dahilan na hindi nila pwedeng questionin. Sabihin mong, may bigla ang problema sa kumpanya. Isang malaking financial crisis at dahil doon, kailangan mong i-freeze ang lahat ng major expenses, including her treatment fund. Natahimik si Amelia. Ang ideya ay mapanganib, ngunit napakatalino. Ito ang perpektong paraan para subukan ang tubig nang hindi siya malulunod. Gawin mo yan, Amy. Pagpapatuloy ni Kat. At pagkatapos, manood ka. Manood kang mabuti. Dahil ang reaksyon nila sa balitang yan ang magsasabi sa atin ng lahat ng kailangan nating malaman. Pagdating ng gabi, hinintay ni Amelia si Rafael sa kanilang sala. Nang pumasok ito, agad siyang sinalubong ng isang halik. Ngunit sinalubong lamang siya ng malamig na pisngi ni Amelia. Love, are you still upset? Malambing na tanong ni Rafael. Huminga ng malalim si Amelia. Inihahanda ang sarili para sa pinakamagaling na pag-arte ng kanyang buhay. Tumingin siya sa asawa. Ang kanyang mga mata ay sinadya niyang mamula-mula. Raf, we need to talk, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. May problema? Isang malaking problema. Agad na nag-alala ang mukha ni Rafael. Ano yon? Tell me. Tumawag si Uncle Miguel, ang CEO ng kumpanya namin. Pagsisinungaling niya. There was a hostile takeover attempt. We managed to stop it but our finances took a huge hit. Kailangan nating maghigpit ng sinturon. All assets are temporarily frozen. Teka, anong ibig sabihin niyan? Naguguluhang tanong ni Rafael. Tinitigan siya ni Amelia sa mata. Ang pekeng luha ay nagsimula ng mamuo. Ibig sabihin, kailangan kong pansamantalang itigil ang lahat ng malalaking gastos. Kasama na doon. Kasama na ang pondo para sa pagpapagamot ni Mama. Ang mukha ni Rafael ay namutla. What? No. Amy, hindi pwede. Buhay ni Mama ang nakasalalay dito. Wala akong magagawa, Raf. Sigaw ni Amelia, puno ng pekeng desperasyon. Gusto mo bang mawala sa atin ang lahat? Ito lang ang paraan para maisalba ang kumpanya. Pansamantala lang naman. Parang hindi makapaniwala si Rafael. Naglakad ito palayo at kinuha ang telepono. Kailangan kong tawagan si Mama. Tumangulang si Amelia at pinanood itong lumabas papunta sa balkonahe. Pero hindi siya nanatili sa kinaupuan. Dahan-dahan siyang tumayo at sumunod. Sapat lang ang layo para hindi siya makita. Pero sapat ang lapit para marinig ang bawat salita. Ma, may masama akong balita. Narinig niyang sabi ni Rafael, ang boses ay balisa. Narinig niya ang mahinang boses ni Imelda mula sa speaker ng telepono. Pagkatapos ng ilang sandali, ang boses ni Rafael ay tumaas. Opo, Ma. Sinabi ko na. May problema daw sa kumpanya nila. Ano? Hindi ko alam. Pilitin. Paano ko siya pipilitin? At pagkatapos, narinig ni Amelia ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang sigaw mula sa kabilang linya. Isang sigaw na walang bahid ng paglalambing, walang pagkukunwari. Isang sigaw na puro at dalisay na kasakiman. Wala akong pakialam sa kumpanya nila. Umalingaw-ngaw ang boses ni Doña Imelda mula sa telepono ni Rafael. Gawan mo ng paraan, Rafael. Buhay ko ang pinag-uusapan dito. Pera niya yan. Pero buhay ko ito. Pilitin mo yung asawa mo kung kinakailangan.
Napatakip si Amelia sa kanyang bibig para pigilan ang sariling mapasinghap. Ang babaeng nagpanggap na isang maamong tupa ay isa palang gutom na lobo at ang sarili niyang asawa ang tagapag-alaga nito. Ilang minuto pa, pumasok si Rafael mula sa balkonahe. Ang kanyang muka ay gusot. Ang mga mata ay namumula. Lumapit siya kay Amelia, hindi na malambing, kundi desperado. Amy, please. Pagmamakaawa nito. Kailangan mong gumawa ng paraan. Si Mama. Nag-aalala siya. Baka atakihin siya sa puso dahil sa stress. Hindi kumibo si Amelia. Tinitignan niya lang ang lalaking kaharap niya. Ang lalaking pinakasalan niya. Ang lalaking kasabwat sa panlolokong ito. Nag-usap na tayo, Rafael. Malamig niyang sagot. Wala akong magagawa. Meron kang magagawa. Giit ni Rafael, ang boses ay tumataas. Amelia, for God's sake, buhay ng nanay ko ito. Hindi mo ba naiintindihan? O wala ka na lang talagang pakialam dahil sa nangyari kagabi? Ganon ka ba kababaw? Ang salitang mababaw ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Siya, na nagbigay ng bilyon-bilyon, ay tinawag na mababaw. Isang tawa, isang mapait, at walang kagalakang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Tapos ka na? Tanong niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Natigilan si Rafael sa kanyang reaksyon. Umalis ka na sa harap ko, Rafael. Sabi niya, hindi na nakatingin dito. Gusto ko nang magpahinga. Walang nagawa si Rafael, kundi ang tumalikod at lumabas ng silid. Isang malakas na kalabog ng pinto ang iniwan nito. Naiwan si Amelia sa gitna ng malawak na silid na papaligiran ng katahimikan. Ang takot na naramdaman niya kanina ay nawala na. Ang pag-asa na sana ay nagkakamali lang siya ay tuluyan ng naglaho. Ang natira na lang ay tapang, isang tapang na isinilang mula sa matinding sakit at pagtataksil. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang unregistered number, ngunit alam niyang sikat ito, gumagamit ng secure line. Amy, sabi ni Kat sa kabilang linya. Ang boses ay apurado at seryoso. Kailangan mong maupo para dito. Kat, anong meron? May ilang segundong katahimikan bago nagsalita si Kat. At ang mga sumunod na salitang binitawan nito ang tuluyang gumuho sa mundong kilala ni Amelia. Amy, may nalaman ako tungkol sa doktor ng biyenan mo, si Rico Gonzales. Naghukay ako ng malalim. Amy, hindi siya oncologist. Sa katunayan, tinanggalan na siya ng lisensya sa pagdodoktor 5 taon na ang nakalipas dahil sa medical fraud. Ang mga salita ni Kat ay parang kidlat na tumama sa bawat sulok ng tahimik na silid. Tinanggalan na siya ng lisensya. Medical fraud. Nabitawan ni Amelia ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa makapal na carpet ng walang tunog. Ngunit sa kanyang pandinig, ang katahimikan na sumunod ay mas nakabibingi kaysa sa kahit anong pagsabog. Pekeng doktor. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng bilyon-bilyong piso para sa buhay ng kanyang biyenan ay isang manloloko. Ang ibig sabihin lang nito ay isa lang din ang konklusyon. Ang sakit. Ang cancer na pinag-aalayan niya ng kanyang yaman, panahon at panalangin ay isang kasinungalingan. Isang napakalaking, napakamahal at napakasakit na kasinungalingan. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang buong katawan hanggang sa ang nanginginig niyang mga kamay ay naging manhid. Hindi ito sakit. Hindi ito lungkot. Ito ay galit. Isang dalisay at nagyayelong galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Ilang sandali siyang nakatayo roon, nakatingin sa kawalan. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang dinampot ang telepono. May email na mula kay Kat. Ang subject, Rico Gonzales, confidential. Nanginginig ang daliri niyang binuksan ito. Isang link ang lumitaw. Pag-click niya,
Isang protektadong online file ang bumungad sa kanya. Isang kumpletong dossier. May mga nascan na legal na dokumento mula sa korte sa California. Mga artikulo mula sa mga lokal na pahayagan na nagdedetalye ng kanyang mga kaso ng panloloko. At ang pinakahuli, isang mugshot. Ang mukha ng lalaking nasa larawan, nakasuot ng orange na jumpsuit, ay ang parehong mukha na nakangiti sa kanya sa mga litratong ipinapadala ni Doña Imelda mula sa Amerika, na nakasuot ng puting uniforme ng doktor. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Pagsisisi, iyon ang pumalit sa galit. Pagsisisi hindi sa perang nawala, kundi sa kanyang katangahan. Paanong naging ganito siya kabulag? At bigla, na parang isang sirang dam, bumuhos sa kanyang isipan ang lahat ng mga alaala. Mga maliliit na detalye na noon ay binaliwala niya lang. Isang hapon, 6 na buwan na ang nakalipas. Naabutan niya si Doña Imelda sa hardin, masayang nakikipagtawanan sa hardinero. Mukha itong malakas at malusog. Ngunit pagkakita nito sa kanya, bigla itong napahawak sa dibdib, napangiwi sa sakit, at kinailangan pa niyang alalayan pabalik sa loob ng bahay. Isang gabi, habang nag-iinuman sila nina Sofia at Clara, ipinakita ni Sofia ang mga litrato ng kanilang huling bakasyon sa Hong Kong. At sa isa sa mga litrato, naroon si Doña Imelda sa gitna ng isang abalang pamilihan. May hawak na malaking shopping bag mula sa isang designer brand. Ang litrato ay kuha 2 buwan lang ang nakalipas sa mga panahong sinasabi nilang ito ay mahina at palaging nakahiga. Ang caption ni Sofia, "Shopping with the best mama in the world. Such a strong woman." Noon, pinili niyang huwag pansinin. Pinili niyang maniwala sa mga kwento, sa mga luha, sa mga pag-arte. Dahil mas madaling maniwala kaysa tanggapin na ang pamilyang pinapangarap niya ay isang pugad ng mga ahas. Isinara niya ang telepono. Pinunasan niya ang luhang, hindi niya namalayang tumulo na pala. Tapos na ang pagiging biktima. Simula sa araw na ito, siya na ang magdidikta ng laro. Kinaumagahan tila walang nangyari. Mag-isang nag-almusal si Amelia. Hindi niya nakita si Rafael na marahil ay maagang umalis para iwasan siya. Mas mabuti, kailangan niya ng oras para mag-isip. Nasa kalagitnaan siya ng pag-inom ng kape nang tumunog ang intercom. Ang mga hipag niya, sina Clara at Sofia ay nasa gate at nais daw siyang bisitahin. Pinapasok niya sila. Pumasok ang dalawa na may mga mukhang puno ng pekeng pag-aalala. Agad silang umupo sa tabi niya sa sofa. "Ate Amy," simula ni Clara. Ang boses ay malambing na parang pusa. "Pinuntahan ka namin kasi sobrang nag-aalala na kami kay Mama. Hindi siya makatulog kagabi." Segunda naman ni Sofia, may panginginig pa sa boses. Iyak siya ng iyak. Sabi niya, pakiramdam niya raw ay pinabayaan na siya, na baka mas gugustuhin mo na lang na mawala na siya. Bawat salita ay isang patalim na dapat sana ay tumusok sa kanyang konsensya. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay parang hangin lang na dumadaan. Tinitigan niya ang 2 babae sa harap niya. Ang kanilang mga mamahaling damit, ang kanilang mga bagong alahas. Lahat iyon ay galing sa kanya. "Napakabigat ng epekto sa kanya ng pagtigil mo sa pondo, ate," sabi ni Clara, hinahawakan ng kanyang kamay. "Hindi namin siya nakitang ganito kalungkot at kawalan ng pag-asa. Paano kung may mangyaring masama sa kanya dahil sa stress? Hindi ba natin yun kakayanin?" Ang emotional na blackmail, isang sandatang matagal na nilang ginagamit laban sa kanya. Ngunit ngayon, wala na itong talabo. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Amelia sa kanila. Isang ngasang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Naiintindihan ko ang pag-aalala ninyo," sabi niya. Ang boses ay puno ng pekeng pagsisisi. "Maniwala kayo. Kung may paraan lang gagawin ko. Pero nakatali ang mga kamay ko
Sana maintindihan ninyo. Nagkatinginan sina Clara at Sofia. Hindi ito ang reaksyong inaasahan nila. Umasa sila ng mga luha, ng pagmamakaawa, ng pangakong gagawa siya ng paraan. Ang nakuha lang nila ay isang kalmadong pagtanggi. Tumayo na sila, bigo. Sige ate, sasabihin na lang namin kay mama na ginagawa mo ang lahat, sabi ni Sofia. At umalis na sila. Naiwan si Amelia sa sala. Hawak ang kanyang tasa ng kape. Ang laban ay nagsimula na at hindi sila handa sa kung anong klaseng kalaban ang ginising nila. Gabi, kakapasok pa lang ni Rafael sa kanilang silid-tulugan. Ang mukha niya ay pagod at puno ng pagsusamo. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang tablet. Amy, please, 1 minuto lang. Sabi nito, ang boses ay basag. Kailangan mong makita si Mama. Itinapat nito sa kanya ang tablet. Naka-video call si Doña Imelda. Ang eksena ay perpektong inihanda. Si Doña Imelda ay nakahiga sa isang kama na mukhang galing sa ospital. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang mga labi ay tuyo. Mayroon pang nakakabit na tubo ng oxygen sa kanyang ilong. Mukha siyang mahina, marupok, at naghihingalo. Anak, Amelia, sabi ni Doña Imelda sa screen, ang boses ay halos isang bulong. Wag mo akong pabayaan. Amy, tingnan mo, sabi ni Rafael. Ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga mata. Nagmamakaawa ako sa'yo. Namamatay na si Mama. Hindi ba sapat ang nakikita mo para maniwala ka? Pinanood ni Amelia ang screen. Pinag-aralan niya ang bawat detalye ng eksena. Ang naghihirap na biyenan. Ang umiiyak na asawa. Isang perpektong pag-arte pero nagkamali sila. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing pagkakamali. Sa ibabaw ng bedside table ni Doña Imelda, sa tabi ng isang baso ng tubig at mga pekeng bote ng gamot, nakatayo ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Isang bote ng pabango, isang napakamahal na pabango. Ang parehong bote ng pabango na personal niyang ibinigay kay Doña Imelda noong nakaraang linggo bilang regalo sa kaarawan nito. Ang isang babaeng tunay na naghihingalo ay hindi mag-iisip na ilagay ang kanyang paboritong pabango sa tabi ng kanyang kama. Iyon na yon. Ang huling piraso ng ebidensya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa screen patungo sa mga mata ng kanyang asawa. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Wala nang sakit. Isang malamig at nakakalkulang katahimikan na lang. Ang kinang ng bote ng pabango sa screen ng tablet ay hindi lang isang detalye. Ito ay isang pinal na hatol. Isang sampal ng katotohanan na gumising sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Sa isang iglap, ang lahat ng sakit, pagtataka at kalituhan ay naglaho. Ang pumalit dito ay isang bagay na mas mapanganib, isang malinaw at malamig na determinasyon. Kung ang pamilyang ito ay nabubuhay sa isang mundo ng pag-arte at kasinungalingan, kung gayon ay papasukin niya ang kanilang entablado. Ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang magiging bida at direktor. Tumingin siya sa umiiyak na mukha ni Rafael, pagkatapos ay sa naghihingal na mukha ni Doña Imelda sa video call. Huminga siya ng malalim at mula sa kaibuturan ng kanyang kakayahan, ipinatawag niya ang lahat ng emosyon na nais nilang makita. Dahan-dahan, isang butil ng luha ang pinakawalan niya mula sa kanyang mata. Sinundan pa ito ng isa at isa pa. Napahikbi siya, isang tunog na basag at puno ng pagsisisi. Raf, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Agad na nagbago ang mukha ni Rafael. Mula sa pagkainis ay napalitan ng pag-asa. Lumapit ito at niyakap siya. Shh, Amy, it's okay. Hindi, sabi ni Amelia. Isinubsob ang mukha sa dibdib nito. Tinitiyak na hindi makikita ang malamig na kislap sa kanyang mga mata. Ako ang may kasalanan. Nagpadala ako sa sama ng loob. Tignan mo ang nangyari kay Mama. Kasalanan ko ito.
Naramdaman niya ang paghaplos ni Rafael sa kanyang buhok. Ang lalaki ay ganap na kinain ang kanyang pag-arte. Naiintindihan kita, love. Nasaktan ka. Pero ang mahalaga, naiintindihan mo na ngayon kung ano ang mas importante. Mahinang sabi ni Rafael. Humiwalay siya sa pagkakayakap at humarap sa tablet, pinunasan ng kanyang mga pekeng luha. Sa screen, ang mukha ni Doña Imelda, na kanina'y puno ng paghihirap, ay napalitan ng bahagyang ngiti ng tagumpay, isang nangiting pilit tinatago sa likod ng maskara ng pagkakasakit. Mama, Mama, naririnig niyo po ba ako? Sabi ni Amelia, ang boses ay puno ng pagmamakaawa. Patawarin niyo po ako, Mama. Masyado po akong naging makasarili. Pangako po, aayusin ko ang lahat. Bukas na bukas din, gagawin ko ang lahat para maipagpatuloy ang pagpapagamot ninyo. Anak? Pabulong na sagot ni Imelda. Tila hirap na hirap magsalita. Alam kong hindi mo ako matitiis. Hindi po, Mama. Hinding-hindi, sabi ni Amelia. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim, inihahanda ang kanyang patibong. Sa katunayan, Mama, may naisip na akong paraan para mas mapabilis ang paggaling ninyo. Ano yon? Tanong ni Imelda. Ang kuryosidad ay hindi na itago sa kanyang boses. Habang inaayos ko po ang pondo, naisip ko, bakit hindi natin hingin ang opinyon ng ibang espesyalista? Malumanay na sabi ni Amelia. May mga kaibigan ang pamilya namin sa Singapore, mga pinakamagagaling na oncologists sa buong Asia. Ang kailangan ko lang po ay ipadala ninyo sa akin ang kopya ng lahat ng inyong medical records mula sa GHE. Lahat ng tests, lahat ng findings, lahat ng diagnosis, para mapag-aralan nila at makapagbigay sila ng second opinion. Gusto ko lang pong makasiguro na ang pinakamagaling na pangangalaga ang natatanggap ninyo. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang tono ay puno ng pagmamahal. Ngunit ang kanyang hiling ay isang perpektong bitag. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Nakita ni Amelia ang pagdaan ng panandaliang gulat sa mga mata ni Doña Imelda. Nagkatinginan sila ni Rafael. Nahuli sila sa isang sitwasyong hindi nila matatatanggihan. Paano nila sasabihing hindi sa isang alok na nagpapakita ng labis na pagmamalasakit nang hindi magmumukhang kahina-hinala? Sige anak, nauutal na sagot ni Imelda. Magandang ideya yan. Kakausapin ko si Dr. Rico. Salamat po, Mama, sabi ni Amelia. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngingiting na ngayon ay may kahulugan na ng tagumpay. Magpagaling po kayo. Ako na po ang bahala sa lahat. Nang matapos ang tawag, niyakap siya ni Rafael ng mahigpit. Thank you, love. Thank you. You saved my mother's life. Hinalikan nito ang kanyang noo at masayang lumabas ng silid, marahil para ibalita sa mga kapatid ang mabuting balita. Naiwan si Amelia at sa paglaho ng kanyang asawa sa pinto, unti-unting naglaho rin ang malambot na ekspresyon sa kanyang mukha. Humarap siya sa salamin. Ang nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang babaeng api at luhaan. Isang babaeng may matalas na tingin, isang general na naghahanda para sa isang digmaan ang kanyang nakita. Kinuha niya ang kanyang burner phone, isang teleponong para lamang sa mga usapan nila ni Kat. Nagdial siya. They took the bait, sabi ni Amelia, walang anumang emosyon sa kanyang boses. Wow, ang galing mong umarte, Amy. Pwede ka nang manalo ng FAMAS Award, sagot ni Kat. So they agreed to send the records? They had no choice, sabi ni Amelia. Sila na mismo ang gagawa ng ebidensya laban sa sarili nila. Mga pekeng dokumento. That's a serious crime, right? Forgery, falsification of medical records. Yes, mas mabigat yan kaysa sa simpleng estafa. Kumpirma ni Kat.
May pag-aalala sa boses ng abogado. Amy, mag-ingat ka. You're playing with fire. Sila ang nagsimula ng apoy, Kat. Sagot ni Amelia, ang boses ay kasing talim ng patalim. Nilalagyan ko lang ng gasolina. Just be careful. I'll be waiting for those documents. Once we have them, we have leverage. Malaki. Ibinaba ni Amelia ang tawag at huminga ng malalim. Ang unang bahagi ng plano ay matagumpay. Ngayon, kailangan niya lang maghintay. Lumipas ang 2 araw. Ang pakikitungo sa kanya ng pamilya Gonzales ay bumalik sa dati o mas naging matamis pa. Si Rafael ay palaging nasa tabi niya. Sina Clara at Sofia ay nagpadala pa ng mga bulaklak bilang pasasalamat. Ang lahat ay nagbabalik sa normal. Sa isang normalidad na ngayon ay alam niyang isang malaking kasinungalingan. Gabi ng 3 araw, habang nagbabasa siya sa kama, tumunog ang kanyang secure phone. Si Kat. Amy, sabi ni Kat. Ang tono nito ay iba. Hindi na ito ang tono ng isang abogado na nagbibigay ng payo. Ito ay tono ng isang taong nakatuklas ng isang bagay na mas malaki at mas nakakatakot. Nakuha mo na ba ang mga dokumento? Tanong ni Amelia. Wala pa. Hindi yan ang dahilan kung bakit ako tumawag. Seryosong sabi ni Kat. Amy, may mas malala pa akong nalaman. Habang hinihintay ko ang mga papeles, minabuti kong mas busisiin ang mga wire transfers na ginawa mo sa GHI. Napakunot ang noo ni Amelia. Anong meron doon? Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. At nang muling magsalita si Kat, ang mga salita nito ay tila isang malakas na suntok na nagpahinto sa pag-ikot ng kanyang mundo. Amy, ang pera. Hindi lang ito napupunta sa iisang account. Mula sa GHI, kaagad itong inililipat sa isang network ng mga shell companies sa iba't ibang bansa. Panama, Cayman Islands, tapos babalik ulit sa Pilipinas sa ibang pangalan. Anong ibig sabihin yan? Nanginginig na tanong ni Amelia. Kahit na nagsisimula ng mabuo sa kanyang isipan ang nakakapangilabot na katotohanan. Amy, hindi lang ito tungkol sa pekeng sakit para makahingi ng pera. Sabi ni Kat, ang boses ay mabigat. Ang ginagawa nila, ang ginagawa mo nang hindi mo alam, ay mas malaki pa dyan. Kat, diretsuhin mo na ako. This is money laundering, Amy. Ginagamit nila ang sakit ni Doña Imelda bilang front at ang pera mo bilang kapital para maglinis ng maruming pera. At sa mata ng batas, dahil ikaw ang source ng pondo, kasama ka dito. Money laundering. Ang 2 salitang yon ay tila isang bomba na sumabog sa loob ng bungo ni Amelia. Ang telepono ay naging napakabigat sa kanyang kamay. Ang boses ni Kat sa kabilang linya ay tila nanggagaling sa isang malayong lugar. Kasama ka dito. Parang umikot ang buong silid. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang pagiging biktima ng isang pamilyang mapanlinlang ay isang bagay. Ngunit ang malamang ginawa siyang kasangkapan, isang hindi nakakaalam na kasabwat, sa isang malawakang operasyong kriminal ay ibang-iba. Mas malala, mas marumi. Paano? Iyon lang ang salitang nagawa niyang ibulong. Ang kanyang lalamunan ay tila pinipiga. Simple lang ang sistema nila, Amy. Paliwanag ni Kat. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Ang pera mo ay malinis. Galing sa isang lehitimong source, ang yaman ng pamilya Reyes. Kapag ipinasok mo yan sa GHA para sa pagpapagamot, nagiging payment for medical services na ito. Pagkatapos, ang GHA na kontrolado ng kamag-anak nilang si Rico ay ililipat ang pera sa mga pekeng kumpanya bilang investment or payment for supplies. Paulit-ulit nilang ginagawa yan hanggang sa maging napakahirap ng i-trace kung saan nanggaling ang orihinal na pera. At kapag bumalik na yon sa Pilipinas sa pangalan ng ibang korporasyon na sila rin pala ang may-ari, malinis na ito. Pwede na nilang gastusin ng walang tanong mula sa gobyerno. Pinikit ni Amelia ang kanyang mga mata.
Ngunit ang paliwanag ni Kat ay nagpinta ng isang napakalinaw at nakakasulasok na larawan sa kanyang isipan. Ang bawat bilyong ipinadala niya na may kalakip na panalangin para sa paggaling ay isa palang ladrilyo na ginamit nila para itayo ang kanilang imperyo ng kasinungalingan. Magpapadala ako sa iyo ng isang secure link, sabi ni Kat. Tingnan mo para maintindihan mo. Ilang sandali pa, umilaw ang kanyang laptop. Isang email mula kay Kat. Isang click, isang password at isang diagram ang bumungad sa kanya. Isang komplikadong network ng mga kahon at palaso. Sa pinakatuktok, naroon ang kanyang pangalan, Amelia Reyes Gonzalez. Mula sa kanyang pangalan, isang makapal na palaso ang nakaturo sa GHI Medical Services. At mula sa GHI 10-10 mas maliliit na palaso ang nakaturo sa mga pangalan ng kumpanyang hindi pa niya narinig. Veridian Holdings, Panama, Pacific Rim Ventures, Cayman Islands, Azure Equities Inc., British Virgin Islands. At mula sa mga ito, pabalik-balik ang mga linya na parang isang sapot ng gagamba hanggang sa lahat ay bumagsak sa isang huling kahon sa ibaba. Gonzalez Prime Properties Corporation, ang kanilang real estate company, ang pinagmumulan ng kanilang karangyaan. Lahat ay pinunduhan niya, lahat ay nilinis gamit ang kanyang pera. Isang aalon ng pagkasuklam ang bumalot sa kanya, napakalakas, na para siyang masusuka. Hindi lang sila mga manloloko, hindi lang sila mga magnanakaw, sila ay mga profesional na kriminal, at siya ang ginawa nilang bangko. Dahan-dahan, na parang sa isang slow motion na pelikula, naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya. Pagkatapos ay napaupo sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Napayakap siya sa sarili na para bang kaya niyang yakapin at pigilan ang pagguho ng kanyang buong pagkatao. Ang pakiramdam na marumi, ang pakiramdam na ginamit, ang pakiramdam ng sukdulang katangahan. Mas masakit ito kaysa sa kahit anong sampal, kaysa sa kahit anong sugat. Inalipusta nila hindi lang ang kanyang pera, kundi ang kanyang pagkatao, ang kanyang pangalan, ang kanyang pagtitiwala. Napahiga siya sa sahig, naging isang bola ng sakit at pagsisisi. Umiyak siya. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang hagulgol na nanggaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang tunog ng pagkawasak. Ang lahat ng pag-ibig na ibinigay niya ay ipinalit sa krimen. Ang lahat ng sakripisyo niya ay naging gasolina para sa kanilang kasakiman. Ngunit sa gitna ng pagguho, habang ang kanyang mga palad ay nakadikit sa malamig na sahig, isang bagong pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Isang kislap, isang maliit na baga ng apoy sa gitna ng nagyayelong abo ng kanyang puso. Galit. Isang matinding galit. Isang galit na nagsimulang sunugin ang kanyang mga luha. Isang galit na nagpatuyo sa kanyang mga hikbi. Isang galit na nagbigay ng lakas sa kanyang mga nanghihinang kalamnan. Dahan-dahan, itinukod niya ang kanyang mga kamay sa sahig. Itinulak niya ang sarili pataas. Una, paluhod. Pagkatapos, patayo. Nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit tumayo siya. Naglakad siya papunta sa malaking salamin sa kanyang silid. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may magulong buhok, may namumugtong mga mata, may bahid ng luha sa pisngi. Isang biktima, isang talunan, isang tanga. Pero habang patuloy niyang tinititigan ang sarili, may nagbago sa kanyang mga mata. Ang apoy ng galit ay hindi namatay. Sa halip, ito ay nagtipon, naging mas puro, hanggang sa ito ay naging isang nagyayelong determinasyon. Ang babaeng biktima sa salamin ay unti-unting naglaho. Ang pumalit ay isang estranghero, isang babaeng may mga matang matigas na parang diamante, mga matang nakakita na ng pinakamatinding pagtataksil at hindi na muling matatakot pa. Pinunasan niya ang huling bakas ng luha sa kanyang pisngi.
Hindi gamit ang likod ng kanyang palad na parang isang bata, kundi gamit ang dulo ng kanyang mga daliri na parang nag-aalis ng isang maliit na dumi. Iyon na ang huling luhang ipapatak niya para sa kanila. Tapos na! Bulong niya sa sariling refleksyon. Kinuha niya ang burner phone na nasa sahig. Ang kanyang kamay, na kanina'y nanginginig, ay ngayon ay napakatatag. Muli niyang tinawagan si Kat. Amy, Diyos ko, ayos ka lang ba? Bungad ni Kat. Puno ng pag-aalala ang boses. Ayos lang ako, Kat. Sagot ni Amelia. Ang kanyang boses ay iba na. Wala na ang panginginig. Wala na ang hikbi. Ito ay kalmado, kontrolado, at may lamig na nakakapangilabot. Natahimik si Kat sa kabilang linya. Marahil ay nabigla sa biglang pagbabago ng kanyang tono. Amy? Mali ka sa isang bagay na sinabi mo kanina. Pagpapatuloy ni Amelia. Sinabi mong kasama ako dito. Hindi ako kasama. Ginawa nila akong kasangkapan. At ang isang kasangkapan, Kat, ay pwedeng gawing armas. Isang mahabang katahimikan. Anong plano mo? Tanong ni Kat. Ang boses ay seryoso na. Kinikilala ang bagong Amelia na kausap niya. Hindi na lang diborsyo ang gusto ko, sabi ni Amelia. Ang bawat salita ay may bigat. Hindi na lang ang pera ko ang gusto kong mabawi. Gusto ko ng hustisya. Gusto kong makita silang bumagsak. Gusto kong harapin nila ang batas para sa bawat sentimong ninakaw nila at sa bawat kasinungalingang sinabi nila. Gusto kong kunin pabalik ang lahat, pati na ang kapangyarihang inakala nilang nakuha nila mula sa akin. Amy, iyan ay isang mapanganib na laban, babala ni Kat. Hindi lang sila simpleng pamilya ng mga manloloko, organisado sila. Kung gayon, kailangan din nating maging organisado, sagot ni Amelia. Ikaw ang utak, ako ang pondo. Gagamitin natin ang sarili nilang laro laban sa kanila. Habang nagsasalita siya, isang tunog ng notifikasyon ang narinig niya mula sa kanyang laptop. Isang bagong email mula kay Rafael. Ang subject, Mama's Medical Records. Kat, sabi ni Amelia, isang maliit at mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mukhang nagsisimula na ang swerte sa panig natin. Ipinadala na nila. Good, sabi ni Kat. That's the first piece of hard evidence. Ipadala mo sa akin agad. Hayaan mong pag-aralan ng team ko. Binuksan ni Amelia ang email. Nandoon, naka-attach ang isang PDF file. Pinangalanan pa itong Doña Imelda Gonzalez, Official Diagnosis and Treatment History. Binuksan niya ito. Isang serye ng mga pekeng resulta ng laboratorio, mga gawa-gawang medical charts, at isang diagnosis na pirmado ng pekeng doktor na si Rico Gonzalez. Ito ang dokumentong dapat sana ay magpapatunay sa kanilang kasinungalingan, ang susi sa kanilang panloloko. Ngunit ngayon, alam na ni Amelia na ito ay isang maliit na pinto lamang patungo sa isang mas malaki at mas madilim na krimen. Ang dokumentong ito na ipinadala nila nang may buong pag-aakala na hawak pa rin siya sa kanilang mga palad, ang magiging simula ng kanilang pagbagsak. Tinitigan niya ang pekeng pirma ni Rico Gonzalez. Napakalinaw, napakadaling patunayan na peke. Isang malamig na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Kat, sabi niya sa telepono, ang boses ay isang mahinang bulong na puno ng pangako ng paghihiganti. Ipinadala na nila ang ebidensya. Nagkaroon ng sandaling paghinto. Kakapit sila sa kasong ito para iligtas ang sarili nila, pero hindi nila alam na ito mismo ang magiging pabigat sa kanila. Tumingin siya sa screen ng laptop sa mga kasinungalingang nakatype doon. Kat, ulit niya, kabibigay lang nila sa atin ng lubid na ipambibigti sa kanila. Ang mga nakaraang araw ay parang isang panaginip para kay Rafael. Ang Amelia, na malamig at malayo, ay naglaho na. Ang bumalik ay ang kanyang asawa, ang malambing, mapagmahal, at higit sa lahat,
Ang maunawaing Amelia na handang ibigay ang lahat para sa pamilya. Para sa kanya, bumalik na sa dati ang lahat. Ang unos ay lumipas na. Habang nagmamaneho siya pauwi mula sa opisina, isang ngangiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi. Sa wakas, payapa na ulit. Ang kailangan na lang ay hintayin ang pekeng medical records mula kay Rico, ipadala ito kay Amelia, at pagkatapos ay tuluyan ng matatapos ang lahat ng pagdududa. Pagpasok niya sa kanilang garahe, tumunog ang kanyang telepono, isang video call. Ang mukha ng kanyang ina ang bumungad sa screen, ngunit hindi ito ang mukha ng isang pasyenteng may sakit. Ang mga mata ni Doña Imelda ay matalas at puno ng enerhiya. Ang kanyang ngiti ay ngiti ng isang general na nanalo sa isang laban. "Rafael, anak," bungad nito, "kamusta ang ating anghel?" "Maayos na ang lahat, ma." Masayang sagot ni Rafael. Bumalik na siya sa dati. Mahal na mahal niya pa rin tayo. Isang tawa ang pinakawalan ni Imelda. "Magaling. Magaling. Sinasabi ko na nga ba, hindi niya tayo matitiis. Ang pag-ibig, anak, ay isang napakabisang sandata." Humigop ito mula sa isang tasa. Hindi ito mukhang tubig, mas mukha itong tsaa o kape. "At dahil diyan," pagpapatuloy nito, "panahon na para sa ating huling galaw, ang pinakamalaki sa lahat." Napakunot ang noo ni Rafael. "Anong ibig niyong sabihin, ma?" "Naisip ko na, para tuluyan ng matapos ang lahat ng ito, kailangan kong sumailalim sa isang operasyon," sabi ni Imelda. Ginagamit ang mga daliri para mag-quote sa salitang operasyon. Isang napakamahal na operasyon sa Switzerland. Isang experimental procedure na tatapos sa lahat ng cancer cells sa katawan ko. Ito na ang ating grand finale. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. "Switzerland? Ma, hindi ba masyado nang halata yan?" "Hindi. Kung gagawin mo ng tama," mariing sabi ni Imelda. Ang boses ay naging seryoso. "Makinig kang mabuti, Rafael. Ito ang gagawin mo. Mamayang gabi, kakausapin mo si Amelia. Hindi ka hihingi. Magmamakaawa ka. Luluhod ka kung kinakailangan. Ipaalala mo sa kanya ang lahat. Ang araw ng kasal ninyo. Ang mga pangarap ninyo. Sabihin mong ito na ang huling pakiusap. Ang isang pagkakataon para tuluyan na akong gumaling at para makapagsimula na kayo ng sarili ninyong pamilya nang walang inaalala. Gawin mong madamdamin. Gawin mo siyang bida. Gawin mo siyang tagapagligtas. Naiintindihan mo ba?" Napalunok si Rafael. Isang bahagi ng kanyang pagkatao ang nakaramdam ng hiya. Muli na naman niyang lolokohin ang babaeng nangakong mamahalin siya habang buhay. Ngunit ang boses ng kanyang ina ay parang isang utos na hindi niya kayang suwayin. At ang pangako ng mas malaking pera, isang halagang tuluyan ng mag-aangat sa kanilang pamilya sa pinakatuktok, ay napakatamis na tukso. "Oo po, ma," sagot niya, tinatabunan ng kaba sa kanyang dibdib. "Gagawin ko po." "Mabuti." Dahil pagkatapos nito, Rafael, sabi ni Imelda, isang mapanganib na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi na natin siya kakailanganin pa. Hinintay niya ang tamang pagkakataon. Hinintay niyang matapos maghapunan si Amelia. Hinintay niyang makapagbasa ito sa kanilang silid. Ang eksena ay perpekto, tahimik, pribado, at intimate. Dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa gilid ng kama. Marahan niyang hinawakan ng kamay nito, inaalis ang librong hawak. "Amy," simula niya, ang boses ay malumanay at puno ng pagmamahal. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay kalmado. "Yes, Raf? Naaalala mo pa ba noong kinasal tayo?" Tanong niya. Hinahaplos ang likod ng palad nito. "Sa ilalim ng araw sa Batangas, sabi mo noon, handa kang gawin ang lahat para sa pamilyang bubuuin natin. At ginawa mo nga. Ikaw ang naging ilaw ng pamilya Gonzales, Amy."
Ikaw ang nagbigay sa amin ng pag-asa. Nakikinig lang si Amelia, hindi kumikibo. Para kay Rafael, ito ay isang magandang senyales. Umepekto ang kanyang mga salita. May sinabi ang mga doktor kay Mama. Pagpapatuloy niya, pinipiga ang emosyon sa kanyang boses. May isang pagkakataon pa, isang operasyon, isang huling pagkakataon para tuluyan na siyang gumaling. Pero napakamahal. At sa ibang bansa pa, tinitigan siya ni Amelia at sa isang sandali, nakita ni Rafael ang sarili sa refleksyon ng mga mata nito. Nakita niya ang isang desperadong lalaki, isang sinungaling. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Para ito kay Mama. Para ito sa pamilya. Amelia, mahal ko, sabi niya. At sa isang iglap, lumuhod siya sa sahig sa tabi ng kama. Hinawakan ang dalawang kamay nito. Tumingala siya dito. Ang kanyang mga mata ay sinadya niyang basain ng luha. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ito na ang huling pakiusap. Pagkatapos nito, tapos na ang lahat ng paghihirap. Pagkatapos nito, tayo naman. Makakapag-focus na tayo sa pagbuo ng sarili nating pamilya. Ikaw, ako, at ang mga magiging anak natin. Please, Amy, isa na lang. Iligtas mo ang nanay ko sa huling pagkakataon. Ang kanyang pag-arte ay perpekto. Ang bawat salita, bawat hikbi, bawat luha ay kalkulado. Huminto ang mundo habang hinihintay niya ang sagot nito. Ang sagot na magdidikta ng kanilang kinabukasan. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Inalis ni Amelia ang isang kamay mula sa pagkakahawak niya at dahan-dahan itong ipinatong sa kanyang pisngi. Ang kanyang haplos ay malambot, ngunit may kakaibang pakiramdam, parang malamig. Tumingin ito sa kanya at sa ilaw ng lampshade, nakita ni Rafael ang isang kakaibang emosyon sa mga mata nito. Hindi awa, hindi pag-ibig, isang bagay na hindi niya mapangalanan, isang bagay na malalim at tahimik. Ngunit binaliwala niya ito, inakalang ito ay bigat lang ng desisyon. At pagkatapos, nagsalita ito. Ang boses nito ay kalmado, halos isang bulong. Sige, sabi ni Amelia. Marahang pinupunasan ang kanyang mga pekeng luha. Gagawin ko. Napuno ng labis na kagalakan si Rafael. Tagumpay. Te talaga, Amy? Tumango ito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi. Oo, gagawin ko. Para kay Mama at para sa'yo. Hindi napansin ni Rafael ang lamig sa likod ng mga salitang iyon. Hindi niya napansin na ang ngiti ni Amelia ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang tanging nakita niya ay ang pagsang-ayon. Ang tanging narinig niya ay ang pangako ng mas maraming pera. Sa sobrang tuwa, niyakap niya ito ng mahigpit. Hindi namamalayan na ang babaeng kayakap niya ay hindi na ang anghel na kanyang kilala, kundi ang berdugo na maglalagay ng kanilang mga ulo sa chopping block. Ang pagsang-ayon ni Amelia sa huling pakiusap ni Rafael ay hindi isang pagsuko. Ito ang hudyat ng pagsisimula ng pinakamalaking yugto ng kanyang plano. Ang mga sumunod na araw ay ginugol niya sa paggalaw ng may kalkuladong katiyakan na parang isang grandmaster ng chess na nakikita na ang lahat ng posibleng galaw sa board. Ang unang hakbang ay ang pinakamapanganib. Sa isang hindi nagpapakilalang conference room, sa isang gusali sa Ortigas, isang lugar na walang koneksyon sa mga Reyes o Gonzales, nakipagkita sina Amelia at Kat sa dalawang seryosong lalaki na nakasuot ng simpleng barong. Hindi sila mga ordinaryong abogado, sila ay mga investigador mula sa Anti-Money Laundering Council, AMLC. Mrs. Gonzales, simula ng mas nakatatandang investigador, si Direktor Santos, habang tinitignan ang diagram ng money laundering na inihanda ni Kat. Ang kasong ito ay mas malaki kaysa sa inaasahan namin. Ang inyong asawa at biyenan ay gumagamit ng isang napakakomplikadong sistema. At ginagamit nila ako bilang source at front. Malamig na sabi ni Amelia.
Naiintindihan ko po iyon. Kaya narito ako. Gusto ko silang mahuli, hindi lang sa pagnanakaw sa akin, kundi sa mismong krimen na ginagawa nila. May plano kami. Sabi ni Kat, inilatag ang isang folder sa mesa. Isang huling transaksyon, isang napakalaking halaga, sapat para hindi nila matanggihan. Ito ang magiging pain. Ngunit kailangan namin ang tulong ninyo para ma-flag ang transaksyon sa tamang oras at matrace ang daloy nito ng live. Nagkatinginan ang dalawang investigador. Ito ay isang live sting operation, Mrs. Gonzalez. Babala ng mas batang ahente, si Agent Cruz. Mapanganib, kung makahalata sila, hindi sila makakahalata. Tiyak na sabi ni Amelia, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa na nagpatigil sa lahat. Dahil sa mga oras na ito, ang tingin nila sa akin ay isang talunang aso na muling bumabalik sa kanyang mga amo. Ang kanilang kasakiman at pagiging kampante ang magiging pinakamalaki nating armas. Tumango si Director Santos, kumbinsido. Sige, ihanda ninyo ang lahat. Hihintayin namin ang hudyat ninyo. Ang ikalawang hakbang ay ang pagtatanim ng pain sa mga bibig na pinakamabilis magkalat ng balita. Isang hapon, inimbitahan ni Amelia sina Clara at Sofia para sa isang afternoon tea sa The Peninsula, Manila. Isang kilos ng pakikipag-ayos. Agad namang pumayag ang dalawa na sabik sa chismis at libreng pagkain. Ate Amy, you look better. Puna ni Clara habang humihigop ng tsa. Pinapasadahan ng tingin ang suot ni Amelia mula ulo hanggang paa. Masaya lang ako na maayos na ulit ang lahat, nakangiting sabi ni Amelia. Nagkunwari siyang bumuntong hininga na parang may mabigat na dinadala. Kahit na mabigat itong huling gagawin ko. Agad na naging interesado ang dalawa. Anong huling gagawin, ate? Tanong ni Sofia, inilapit ang upuan. Ang operasyon ni Mama sa Switzerland, sabi ni Amelia, hinayaan ang bahagyang panginginig sa kanyang boses. Napakalaki ng hinihingi nila. Isang kabuuang bayad in advance. Halos kalahati na ng liquid assets ko ang mawawala. Tumingin siya sa dalawa na parang naghahanap ng simpatya. Pero kailangan, di ba? Para matapos na, para kay Mama. Nakita ni Amelia ang hindi maitagong kislap ng kasakiman sa mga mata ng kanyang mga hipag na binalot nila ng mga pekeng salita ng pag-aalala. Grabe ate, ang bait mo talaga, sabi ni Clara. Isang tunay na anghel, segunda ni Sofia. Huwag kang mag-alala ate. Sulit ang lahat ng yan kapag magaling na si Mama. Ngumiti lang si Amelia. Sana nga. Alam niyang bago pa man matapos ang kanilang kinakain na scone, ang balita tungkol sa napakalaking halaga ng pera ay makakarating na sa kanilang ina. Ang pain ay nailagay na. Ang huling hakbang ay ang pagpapatibay ng tiwala ng pinakamahalagang piyesa sa laro, ang kanyang asawa. Gabi. Magkatabi silang nakahiga ni Rafael sa kama. Sa mga nakaraang araw, ginampanan ni Amelia ang papel ng perpektong asawa, mapagmahal at masunurin. Niyakap siya ni Rafael mula sa likuran. Ini-imagine ko palang, love, na magaling na si Mama. Bulong nito. Wala nang stress. Pwede na nating simulan ang pamilya natin. Humarap si Amelia dito at hinaplos ang kanyang mukha. Ako rin, mahal ko, kaya inaayos ko na ang lahat. Huminga siya ng malalim. Tumawag na ako sa bangko. Isang malaking wire transfer. Kinumpirma na nila ang lahat. Kailan? Sabik na tanong ni Rafael. Tinitigan siya ni Amelia sa mata. Isang malungkot, ngunit matamis ng ngiti ang ibinigay niya. Gusto kong maging espesyal. Itinakda ko ang transfer sa Biyernes. Napakunot ang noo ni Rafael. Sinusubukang alalahanin kung anong mayroon sa araw na yon. It's our anniversary, Raf, paalala ni Amelia. Ang boses ay halos pabulong. Gusto kong ang araw na, yon ang maging simbolo. Ang araw kung kailan iniligtas natin ang nanay mo
para sa kinabukasan nating dalawa. Ito ang regalo ko sa'yo. Sa ating dalawa. Ang mukha ni Rafael ay napuno ng paghanga at pag-ibig. Hinalikan siya nito ng paulit-ulit. Perpekto ka, Amelia. Ikaw na ang pinaka-perpektong asawa sa buong mundo. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, sagot ni Amelia. At gagawin ko rin ang lahat laban sa'yo, sabi niya sa kanyang isipan. Sa mansyon ng mga Gonzales, nag-iisa si Doña Imelda sa kanyang engranding sala. May hawak na kopita ng brandy. Katatapos lang niyang makausap si Clara na ibinalita ang lahat ng narinig mula kay Amelia. Ilang minuto pa, si Rafael naman ang tumawag. Ibinabalita ang tungkol sa petsa ng anibersaryo. Itinaas ni Doña Imelda ang kanyang kopita sa hangin na parang may kausap na tagay. Isang ngiting mapang-asar at puno ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang matalinong isda, bulong niya sa sarili. Sa huli, sa sariling bibig pa rin nahuhuli. Nilagok niya ang brandy. Ang kanyang isipan ay lumilipad na. Binibilang ang mga milyon na malapit ng mapa sa kanya. Pinaplano ang mga bagong negosyo at mga bagong luho. Ang kanyang manugang, ang kanyang gintong gansa, ay mangitlog na sa huling pagkakataon. At pagkatapos noon, at ang isdang ito, sabi niya sa katahimikan ng gabi, ubos na ang silbi. Huwebes ng gabi, bisperas ng pinakahihintay na araw. Sa engranding hapagkainan ng mga Gonzales, ang hangin ay puno ng hindi maipaliwanag na kagalakan. Hindi ito isang ordinaryong hapunan. Ito ay isang tahimik na pagdiriwang, isang selebrasyon para sa tagumpay na abot kamay na. Pinagmasdan ni Doña Imelda ang kanyang pamilya. Si Rafael, sa tabi ni Amelia, ay nagpapakita ng labis na pagmamahal. Bawat galaw ay puno ng pasasalamat. Sina Clara at Sofia, kasama ang kani-kanilang mga asawa, ay hindi maalis ang mga ngiti sa kanilang mga labi. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa pag-asam. At si Amelia, ang sentro ng lahat ng ito, ay kalmado lang, nakangiti, at ginagampanan ang papel ng isang mapagmahal na asawa at manugang ng walang kamali-mali. Isang perpektong tanga, isip ni Imelda habang humihigop mula sa kanyang kopita ng mamahaling red wine. Sa loob-loob niya, halos naaawa siya sa babae. Napakayaman, napakaganda, ngunit napakadaling utuin. Ang pag-ibig para kay Imelda ay isang kapansanan, isang kahinaan na dapat samantalahin, isang tagay, sabi ni Imelda. Itinaas ang kanyang kopita. Para sa pamilya, para sa kalusugan, at para sa isang masaganang kinabukasan. Para sa pamilya, sabay-sabay nilang sagot. Ang tunog ng kanilang mga baso na nag-uumpugan ay umalingaw-ngaw sa silid. Tanging si Amelia lang ang nagtaas ng baso nang hindi umiimik. Isang maliit at hindi mabasa na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Pagkatapos ng hapunan, habang nagkakape sila sa sala, kinausap ni Imelda ang kanyang mga anak. Rafael, siguraduhin mong bukas, pagkatapos ng transfer, ay aalagaan mong mabuti ang asawa mo. Sabi niya, may diin sa salitang aalagaan. Dalhin mo siya sa isang mamahaling restaurant. Bilhan mo ng alahas. Gawin mong abala. Ayokong mag-isip siya ng kung ano-ano. Opo, ma, sagot ni Rafael. At kayong dalawa? Sabi niya, bumaling kina Clara at Sofia. Tumawag kayo sa kanya. Pasalamatan ninyo siya ng paulit-ulit. Iparamdam ninyo sa kanya na siya ang pinakamahalagang tao sa mundo. Kailangan nating panatilihin siyang masaya. Hanggang sa tuluyan ng maging atin ang lahat, tumango ang dalawang babae. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagsang-ayon. Sila ay mga tapat na sundalo sa digmaang ito na si Imelda ang general. Nang mag-isa na lang siya sa kanyang silid, napahinto si Imelda sa harap ng isang malaking salamin.
Tinitigan niya ang sariling refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang gutom at desperadong Imelda na lumaki sa squatters area ng Tondo. Ang babaeng iyon ay matagal nang namatay. Ang kahirapan ay isang sakit at natagpuan niya ang lunas, ang pag-aasawa sa isang Gonzales at ang paggamit sa yaman ng iba. Naalala niya ang unang beses na nakita niya si Amelia sa isang party. Bata pa ito, inosente, at may mga matang uhaw sa pagmamahal ng isang pamilya. Sa sandaling iyon, nakita na ni Imelda hindi ang isang manugang, kundi isang oportunidad. Isang gintong susi na magbubukas ng pinto sa isang buhay na hindi niya kailanman pinangarap. At hindi siya nagkamali. Ang bawat pekeng yakap, bawat pekeng papuri, bawat pekeng luha ay isang puhunan. At bukas, matatanggap na niya ang pinakamalaking dibidendo. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Rico Gonzales sa Amerika. Rico, kamag-anak, masiglang bati niya. Handa na ba ang lahat dyan? Oo, tita, sagot ni Rico. Hinihintay ko na lang pumasok ang pera. Pagpasok niyan, sisimulan ko na agad ang pag-chop at paglipat sa mga account sa Panama. Sa loob ng 24 na oras, malinis na ang lahat. Magaling, sabi ni Imelda. At pagkatapos niyan, Rico, magbakasyon ka na. Magtago ka muna. Huwag kang magpapakita kahit kanino. Sunugin mo lahat ng papeles. Walang dapat maiwang bakas. Walang problema, Tita Imelda. Para sa pamilya. Sabi ni Rico. Ibinaba ni Imelda ang tawag. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Ang lahat ay perpektong nakaplano. Lumabas siya sa kanyang balkonahe, tinatanaw ang mga ilaw ng Makati. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit ang pakiramdam niya ay mainit. Pakiramdam niya ay diyosa, isang diyosa na may hawak ng tadhana ng lahat sa kanyang mga palad. Binalikan niya ng tingin ang kanyang paglalakbay. Mula sa putik, aahon siya sa palasyo. At si Amelia? Si Amelia ay isang hagdan lamang, isang maganda at mamahaling hagdan na, sa kasamaang palad, ay kailangan ng itapon pagkatapos gamitin. Pagkatapos nito, anong gagawin mo sa kanya? Tanong ng mo isang maliit na tinig sa kanyang isipan. Ngumisi si Imelda. Maraming paraan. Pwede nilang palabasin na nabaliw ito dahil sa stress. O pwede nilang palabasin na mayroon itong ibang lalaki. O ang pinakamadali sa lahat, iwanan na lang siya ni Rafael. Kapag ang isang babae ay wasak ang puso, hindi na ito nakakapag-isip ng tama. Ano man ang mangyari, sigurado siya sa isang bagay. Sa Biyernes ng gabi, ang pamilya Gonzales ay magiging isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. At si Amelia Reyes ay magiging isang malungkot na alaala na lang. Bumalik siya sa loob ng kanyang silid. Humiga siya sa kanyang malambot na kama. Ang sutlang kumot ay yumayakap sa kanya. Bago niya ipinikit ang kanyang mga mata, kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan niya ang kanyang online banking app. Doon, sa ilalim ng pending transactions, nakita niya ang isang numero na nagpatibok ng kanyang puso ng mas mabilis. Isang mahabang linya ng mga numero na nangangako ng kapangyarihan at seguridad. Transaction scheduled for Friday, 10 a.m. Napangiti si Doña Imelda habang pumipikit. Ito na ang pinakamasarap na tulog na mararanasan niya. Hindi niya alam na ito na rin pala ang huling gabi ng kanyang kapayapaan. Ang huling gabi bago gumuho ang kanyang mundo. Biyernes, 10:10 ng umaga. Ang araw ng anibersaryo. Ang araw ng transaksyon. Ang buong pamilya Gonzales ay nagtipon sa kanilang malawak na sala. Pinatawag sila ni Amelia para sa isang agarang pulong pampamilya upang talakayin ang kinabukasan ni Mama. Ang lahat ay naroon, nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit na parang handa para sa isang selebrasyon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asam
Ang kanilang mga ngiti ay matamis na lason. Akala nila ito na ang araw ng kanilang pinakamalaking tagumpay. Hindi nila alam, ito na pala ang araw ng kanilang paghuhukom. Nang pumasok si Amelia sa sala, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ngunit ang babaeng pumasok ay hindi ang Amelia na kanilang kilala. Hindi siya nakasuot ng malambot na bestida. Nakasuot siya ng isang matikas na itim na sheath dress. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang perpektong-perpekto na bun at ang kanyang mga mata ay walang emosyon, matalas, at kasing lamig ng yelo. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang remote control. "Salamat sa pagdating ninyong lahat," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit umaling-aungaw sa nakabibinging katahimikan. "Mayroon lang akong ilang bagay na gustong linawin bago natin tuluyang pagalingin si Mama." Pumunta siya sa harap ng malaking flat-screen TV na nakakabit sa pader. Isang pindot sa remote at ang screen ay umilaw. Ang unang lumitaw ay isang larawan, isang mugshot. Ang mukha ng isang lalaking nakasuot ng orange na jumpsuit. Ang mukha ni Dr. Rico Gonzalez. "Sino yan?" Nagtatakang tanong ni Clara. "Anong kalokohan ito, Amelia?" Iritableng sabi ni Doña Imelda, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya sa pagkakilala. Hindi sumagot si Amelia. Pinindot niya ulit ang remote. Ang sumunod na lumitaw ay mga nascan na dokumento. Mga papeles mula sa Korte ng California. Ang kaso? Medical fraud and malpractice. Ang hatol? Guilty. Ang parusa? License to practice medicine permanently revoked. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang naririnig sa silid. Ang mukha ni Rafael ay nagsimulang mamutla. "This is slander. Kasinungalingan yan." Sigaw ni Doña Imelda. Sinusubukang bawiin ang kontrol. "Paano mo nagagawa ito sa amin, Amelia? Pagkatapos ng lahat?" "Pagkatapos ng lahat?" Tanong ni Amelia. Sa unang pagkakataon ay tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. "Nagsisimula pa lang tayo, Doña Imelda." Isang klik pa. Ang pekeng medical records na ipinadala nila sa kanya ay lumitaw sa screen. Sa tabi nito, lumitaw ang isang opisyal na pagsusuri mula sa isang totoong panel ng mga oncologist sa St. Luke's Medical Center. Ang bawat pekeng resulta ay may katabing malaking pulang marka na nagsasabing fabricated at medically impossible. "Anong?" Nautal na sabi ni Sofia. At pagkatapos, ang huling ebidensya, ang pinakamabigat sa lahat, ang komplikadong diagram ng money laundering, ang sapot ng gagamba na nag-uugnay sa pangalan ni Amelia, sa GE, sa mga shell companies sa Panama, at pabalik sa Gonzales Prime Properties Corporation. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagkukunwari ay gumuho. Ang katahimikan ay nabasag ng sindak. Hindi totoo yan," sigaw ni Clara, nanginginig. "Rafael, sabihin mo sa asawa mo na itigil na ang kabaliwan na ito." Utos ni Imelda. Ang kanyang boses ay puno na ng purong panik. Ngunit si Rafael ay hindi makapagsalita. Nakatitig lang siya sa screen, ang kanyang buong mundo ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Nahuli na sila. At sa gitna ng kaguluhan, si Rafael, sa sukdulan ng kanyang kahinaan at takot, ay gumawa ng isang bagay na tuluyang sumira sa anumang natitirang pagtingin sa kanya ni Amelia. Bumagsak siya sa sahig. Gumapang siya palapit sa mga paa ni Amelia na parang isang asong humihingi ng awa. "Amy, please, patawarin mo ako." Humahagulgol niyang sabi. Niyayakap ang mga binti nito. "Hindi ko sinasadya. Si Mama ang nag-utos ng lahat. Sunod-sunuran lang ako." "Amy, mahal kita. Please, wag mo itong gawin sa amin. Patawarin mo na kami." Tumingin si Amelia pababa sa lalaking minsan niyang minahal. Ang kanyang asawa, ang kanyang hari. Ngayon, isa na lang siyang kahabag-habag na estranghero na gumagapang sa kanyang paanan. Wala siyang naramdaman, walang awa, walang galit, wala.
Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang binti mula sa pagkakahawak nito. "Tapos na tayo, Rafael," sabi niya. Ang boses ay pinal. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Isang kasambahay na nanginginig sa takot ang nagbukas ng pinto. Pumasok si Attorney Kat De Leon. Hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ay sina Director Santos at Agent Cruz ng AMLC, kasama ang isang grupo ng mga unipormadong pulis. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Doña Imelda. "Doña Imelda Gonzales," sabi ni Director Santos, ang boses ay formal at walang emosyon. "Sa bisa ng isang warrant of arrest, inaaresto ka namin para sa mga kasong syndicated estafa, forgery, at paglabag sa Anti-Money Laundering Act." "Hindi! Hindi niyo ako pwedeng galawin! Hindi niyo ako kilala!" Nagpupumiglas na sigaw ni Imelda habang papalapit ang mga pulis. Ang kanyang karangyaan at kapangyarihan ay biglang naglaho, napalitan ng itsura ng isang nahuling kriminal. Habang ang buong sala ay napupuno ng mga sigaw, pag-iyak, at pagpupumiglas, habang pinupusasan sina Imelda, Clara at Sofia, si Amelia ay nanatiling nakatayo sa gitna ng lahat, isang isla ng katahimikan sa gitna ng bagyo. Naglakad siya papunta sa center table kung saan nakaupo pa rin sa sahig si Rafael, tulala at wasak. Mula sa kanyang mamahaling itim na clutch, kumuha siya ng isang nakatuping dokumento. Dahan-dahan niya itong inilapag sa ibabaw ng mesa, sa harap mismo ng kanyang umiiyak na asawa. Isang annulment petition. Nakapirma na siya. Tumingin si Rafael mula sa papel pabalik sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang tanong. "Ang pamana," sabi ni Amelia. Ang kanyang boses ay malamig ngunit malinaw sa gitna ng ingay. "Ito ang huling pamana ko para sa pamilyang ito." Tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi na muling lumingon. Sa kanyang likuran, naiwan ang mga abo at durog na piraso ng pamilyang sumira sa kanya. At sa huli, ay sinira rin niya. Ang pagsabog ay mabilis na naging isang malaking sunog. Sa loob ng 24 na oras, ang pangalan ng mga Gonzales na dating simbolo ng karangyaan at impluwensya ay naging simbolo ng krimen at kahihiyan. Ang kanilang mga muka, ang galit na si Imelda, ang umiiyak na sina Clara at Sofia, at ang tulalang si Rafael ay nasa lahat ng balita, mula sa telebisyon hanggang sa mga tabloid. Ang Gonzales Grand Deception, The Billion Peso Bride's Revenge. Ito ang mga headline na sumalubong sa bansa. Lahat ng kanilang mga ari-arian ay na-freeze. Ang kanilang mga bank account ay isinara. Ang imperyong binuo mula sa kasinungalingan ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Ngunit malayo sa ingay ng media at sa gulo ng korte, si Amelia ay nasa isang lugar na napapalibutan ng katahimikan. Isang minimalist na penthouse unit sa Rockwell na tanaw ang buong syudad, ang kanyang naging kanlungan. Ang bawat gamit dito ay bago. Walang anumang alaala ng nakaraan. Lumipas ang ilang linggo. Ang paunang pakiramdam ng tagumpay ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas komplikado. Isang malalim na pakiramdam ng kawalan. Hindi niya pinagsisihan ang kanyang ginawa, ngunit hindi rin niya maikakaila ang sakit. Ang pamilyang minahal niya, kahit na ito ay peke, ay isang malaking bahagi ng kanyang buhay, at ang pagputol sa bahaging iyon ay parang isang operasyon na walang anesthesia. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit, isang grupo ng mga reporter at cameramen ang nag-abang sa kanya sa lobi ng gusali. Bigla siyang pinalibutan. Ang mga flash ng camera ay nakakasilaw. Ang mga tanong ay parang mga bala na ibinabato sa kanya. "Mrs. Gonzales, ano pong masasabi niyo sa pag-amin ni Rafael na biktima lang din siya ng kanyang ina? Totoo po bang aabot sa 5 bilyong piso ang nakuha nila sa inyo? Anong mensahe niyo sa mga Gonzales?" Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang braso.
Si Kat, na may suot na salamin at matapang na ekspresyon, ang sumalubong sa kanya. No comment, maring sabi ni Kat sa mga reporter, habang inaalalayan si Amelia papunta sa sasakyan. Please respect my client's privacy. Nang makasakay sila sa kotse, doon lang nakahinga nang maluwag si Amelia. Welcome to the life of a celebrity. Mapait na biro ni Kat. Hindi ito ang buhay na pinili ko. Mahinang sagot ni Amelia, nakatingin sa labas ng bintana. Pero ito ang buhay na ibinigay sa'yo. Sabi ni Kat, mas seryoso na. At nasa sayo kung paano mo ito haharapin. Pwede kang magtago o pwede mo itong gamitin. Ang huling hakbang sa paglimot ay ang pinakamahirap. Ang pagbabalik sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan para kunin ang mga natitira pa niyang personal na gamit. Kasama niya si Kat habang naglalakad sila sa loob ng malaking bahay. Ang dating masiglang mansyon ay ngayon ay malamig at walang buhay na parang isang musoleo. Ang mga muebles ay natatakpan ng puting tela. Ang hangin ay amoy luma at alikabok, habang isa-isang inilalagay ni Amelia sa isang kahon ang kanyang mga damit, libro, at ilang personal na gamit. Hindi niya maiwasang makita ang mga bakas ng buhay na iniwan niya. Isang litrato nila ni Rafael noong kanilang honeymoon, nakangiti at walang kamalay-malay sa hinaharap. Isang music box na regalo sa kanya ni Imelda na ngayon ay parang isang bagay na isinumpa. Sigurado ka bang ayaw mong kunin yan? Tanong ni Kat. Itinuturo ang isang cabinet na puno ng mga mamahaling alahas, mga regalong bigay sa kanya ng mga Gonzales. Umiling si Amelia. Hindi, ayokong magdala ng kahit anong sumpa mula sa bahay na ito. Ang tanging kinuha niya, bukod sa kanyang mga damit, ay isang maliit na kahon ng mga lumang litrato. Mga litrato ng kanyang mga yumaong magulang, ang tanging pamilyang totoo sa kanya. Nang paalis na sila, may iniabot sa kanya ang caretaker ng bahay, isang selyadong sobre. Pinabibigay po ng abogado ni Sir Rafael, ma'am, sabi nito. Sa loob ng sasakyan, binuksan niya ito. Isang sulat kamay. Ang pamilyar na sulat ni Rafael, puno ito ng mga pagsisisi, mga paliwanag, mga pagmamakaawa para sa pangalawang pagkakataon. Isinulat ito mula sa kulungan. Minahal kita, Amy. Totoo yon. Patawarin mo ako sa kahinaan ko. Pinunit niya ang sulat sa gitna nang hindi man lang tinatapos basahin. Binuksan niya ang bintana ng kotse at hinayaan ang mga piraso ng papel na liparin ng hangin. Gabi, sa penthouse ni Amelia. Nakaupo sila ni Kat sa balkonahe, may hawak na tig-isang baso ng wine, tinatanaw ang nagniningning na syudad sa ibaba. Nanalo tayo, Amy, sabi ni Kat. Lahat ng assets na napatunayang galing sa pera mo ay ibabalik sa'yo. At sila, matagal silang mananatili sa kulungan. Habang buhay, kung papala rin tayo. Tumango si Amelia, ngunit ang kanyang mga mata ay malayo ang tingin. Alam ko, pero bakit parang hindi ako masaya? Dahil ang hustisya ay hindi laging masaya, matalinong sagot ni Kat. Minsan, ito ay tahimik lang. Ito ay kapayapaan. Ang paghilom ay hindi isang malaking selebrasyon, Amy. Ito ay isang mahabang proseso. Isang araw, gigising ka na lang at hindi na sila ang unang bagay na maiisip mo. At sa araw na yon, malalaman mong malaya ka na. May iniabot si Kat na isang calling card sa kanya. Isang kaibigan, isa siyang therapist. Baka makatulong. Tinitigan ni Amelia ang card. Isang ring ng doorbell ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Isang delivery man ang may dalang isang malaking kahon. Nang buksan ito ni Amelia, isang paper shredder ang laman. Ano yan? Tanong ni Kat. Therapy. Simpleng sagot ni Amelia. Isang bagong sulat ang dumating kaninang hapon. Mula na naman kay Rafael, hindi niya ito binuksan. Kinuha niya ang sobre, isinaksak ang paper shredder
at dahan-dahan itong ipinasok sa makina. Ang ingay ng paggiling ng papel ay parang musika sa kanyang pandinig. Bawat piraso ng papel na nahuhulog sa lalagyan ay parang isang piraso ng nakaraan na tuluyan ng nawawala. Nang matapos, huminga siya ng malalim, isang tunay na malalim na paghinga, na parang ngayon lang ulit na puno ng hangin ang kanyang mga baga. Tumingin siya kay Kat at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, isang tunay na ngiti ang sumimilay sa kanyang mga labi. "Salamat, Kat," sabi niya. "Sa lahat." Hindi pa siya buo. Marami pang sugat na kailangang maghilom. Ngunit sa gabing iyon, sa gitna ng mga abo ng kanyang kahapon, alam ni Amelia na handa na siyang simulan ang pagbangon. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating maingay na iskandalo ng mga Gonzales ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga bagong balita, ng mga bagong kontrobersya. Ang kanilang pangalan ay naging isang babala na lang, isang kwentong bayan tungkol sa kasakiman at pagbagsak. Ngunit para kay Amelia, ang 6 na buwan ay hindi lang paglipas ng panahon. Ito ay isang panahon ng muling pagtatayo. Isang umaga, humarap si Amelia sa isang full-length mirror sa kanyang walk-in closet. Ang babaeng nakatingin pabalik ay ibang-iba na. Ang kanyang mahabang buhok, na minsay simbolo ng kanyang pagiging konserbatibo at sunod-sunuran, ay ngayon ay isang matapang at eleganteng pixie cut. Wala na ang mga maluluwag na bestida. Ang suot niya ay isang matikas na puting pantsuit na nagpapatingkad sa kanyang bagong tuklas na kumpiyansa. Hindi na siya si Amelia Reyes Gonzales. Ang Gonzales ay isa na lang peklat, isang paalala ng isang laban na kanyang ipinanalo. Ngayon, siya ay si Amelia Reyes, buo, malaya. Huminga siya ng malalim, isang huling paghahanda, at lumabas ng kanyang penthouse. Ang ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati ay puno ng mga respetadong tao, mga negosyante, mga politiko, mga social advocates, at mga miyembro ng media. Lahat sila ay naroon para sa isang okasyon, ang opisyal na paglulunsad ng The Phoenix Foundation. Isang pundasyong itinayo ni Amelia Reyes. Nang tawagin ang kanyang pangalan, umakyat si Amelia sa entablado ng may panatag na mga hakbang. Ang palakpakan ay malakas at taos puso. Ngumiti siya, isang tunay at mainit na ngiti, at lumapit sa podium. "Magandang hapon po sa inyong lahat." Simula niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat para makinig. "Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin dahil sa isang kwentong napuno ng sakit at pagtataksil." Pagpapatuloy niya, hindi iniiwasan ang nakaraan, bagkus ay buong tapang itong hinaharap. "Ngunit hindi ako narito ngayon para pag-usapan ang pagtatapos ng isang kabanata. Narito ako para ipagdiwang ang pagsisimula ng isang bago." Tumingin siya sa mga mukha sa audience. Nakita niya ang paghanga, ang kuryosidad, at sa ilang kababaihan, nakita niya ang isang bagay na mas malalim, pag-unawa. Ang economic abuse ay isang anyo ng pang-aabuso na madalas ay hindi nakikita. Ito ay tahimik. Ito ay tuso. Madalas itong nagtatago sa likod ng pagmamahal at tungkulin sa pamilya. Paliwanag niya. "Naranasan ko ito, at sa aking paglalakbay, natuklasan ko na hindi ako nag-iisa. Maraming kababaihan ang nakakulong sa mga mapang-abusong relasyon, hindi dahil sa kawalan ng tapang, kundi dahil sa kawalan ng kakayahang pinansyal para makaalis." Ang The Phoenix Foundation, sabi niya, ang kanyang boses ay tumaas nang may bagong lakas, ay isinilang mula sa abo ng aking nakaraan. Ang layunin nito ay simple, ang magbigay ng legal na tulong, financial literacy training, at startup capital para sa mga kababaihang nais bawiin ang kanilang kalayaan at muling itayo ang kanilang mga buhay. Dahil ang tunay na halaga ng isang babae ay
ay hindi na susukat sa kanyang kayamanan o sa pamilyang kanyang pinagsisilbihan. Huminga siya ng malalim bago ibigay ang kanyang huling mensahe. Ang tunay na halaga ng isang babae, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw, ay nasa kanyang karapatang pumili. Ang karapatang piliin ang sarili. Ang karapatang bumangon mula sa anumang pagbagsak na mas malakas at mas matatag kaysa dati, gaya ng isang phoenix. Ang ballroom ay napuno ng isang malakas na palakpakan. Tumayo ang lahat. Nagbibigay pugay hindi lang sa yaman ni Amelia Reyes, kundi sa kanyang katatagan. Pagbaba niya ng entablado, ang unang sumalubong sa kanya ay si Kat, na may hawak na isang buke ng puting bulaklak. "You didn't just win a case, Amy," sabi ni Kat. Niyakap siya ng mahigpit. "You started a revolution." "Sinimulan lang natin." Pagtatama ni Amelia, ngumiti. Habang kinakausap niya ang mga bisita, isang lalaking nakatayo sa isang sulok ang matiyagang naghihintay. Nang magkaroon ng pagkakataon, lumapit ito sa kanya. Siya ay matangkad, nakasuot ng isang simpleng business suit at may mga matang puno ng respeto. "Miss Reyes," sabi nito, iniabot ang kamay. "That was one of the most powerful speeches I have ever heard. My name is David Lim. I run a tech startup that helps empower small businesses." "Mr. Lim," sagot ni Amelia. Kinamayan ito. Ang kanilang mga kamay ay nagtagpo. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Amelia, ito ay isang malaking hakbang, ang unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na hinayaan niyang may ibang taong pumasok sa kanyang personal na espasyo. "I think my foundation and your company have a lot to talk about," sabi ni Amelia. Ang kanyang boses ay propesyonal, ngunit may bahid ng interes. "I would like that very much," sagot ni David Lim. Isang matapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito isang love story. Hindi pa. Ito ay isang pagtatagpo, isang posibilidad, isang pinto na dahan-dahang nagbubukas. Habang papalubog ang araw sa labas ng mga bintana ng ballroom, hinarap ni Amelia ang tanawin. Ang mga ilaw ng syudad ay isa-isang nagsisimulang sumindi, na parang mga bituin sa lupa. Para sa kanya, bawat ilaw ay isang simbolo ng pag-asa. Hindi na siya bihag ng isang madilim na mansyon. Hindi na siya alipin ng pag-ibig ng ibang tao. Ngayon, ang buong syudad ay nasa kanyang paanan. Ang buong mundo ay naghihintay. At sa kauna-unahang pagkakataon, si Amelia Reyes ay handa ng lumipad sa sarili niyang mga pakpak. Sa huli, ang kwento ni Amelia Reyes ay hindi lamang tungkol sa pagbubunyag ng isang malaking panlilinlang, kundi tungkol sa muling pagbangon ng isang babaeng natutong ipaglaban ang sarili niyang dangal. Pinatunayan ng kanyang desisyon na ang kasamaan, gaano man katalino ang pagkakatago, ay may hangganan at darating ang araw na mananagot ang mga nanamantala. Samantala, ang kabutihan, tiyaga, at tapang ay may gantimpala. Minsan hindi agad, ngunit palaging may saysay. Sa pagtatatag ng isang pondo para sa mga biktima ng pang-aabuso sa pananalapi, iniwan ni Amelia ang isang pamana na mas mahalaga kaysa pera: kalayaan, kamalayan, at pag-asa. Ikaw, bilang isang nakinig sa kanyang kwento, ano ang pipiliin mo kapag hinarap ka ng pagtataksil? Manahimik o kumilos ng may talino? May mga senyales ba sa paligid mo na kailangan mong pag-isipan muli? At bago tayo magtapos, kamusta ka? Ligtas ba ang iyong puso at isipan ngayon? Kung may aral o tanong kang gustong ibahagi, narito kami para makinig. Huwag kang mag-isa. Ang iyong kwento ay mahalaga.